Ikalawang Samuel, Kabanatang 20 hanggang 21. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Nagrebelde si Sheba kay David, pinatay ang mga angkan ni Saul. Ikalawang Samuel, Kabanatang 20. Nagrebelde si Sheba kay David. Ngayon may isang tao mula sa lahi ni Benjamin na laging naghahanap ng gulo. Siya ay si Sheba na anak ni Bikri. Pinatunog niya ang trumpeta at pagkatapos ay sumigaw. Mga taga-Israel, wala tayong pakialam kay David na anak ni Jesse. Umuwi na tayong lahat. Kaya iniwan ng mga taga-Israel si David at sumunod kay Sheba na anak ni Bikri. Pero nagpaiwan ang mga taga-Huda sa hari nila at sinamahan siya mula ilog ng Hordan papuntang Jerusalem. Nang makabalik na si David sa palasyo niya sa Jerusalem, iniutos niyang dalhin sa isang bahay ang 10 asawa niyang iniwan para asikasuhin at bantayan ang palasyo. Ibinigay niya lahat ng pangangailangan nila, pero hindi na niya sinipingan ang mga ito. Doon sila nanirahan na parang mga biyuda hanggang sa mamatay. Pagkatapos sinabi ng hari kay Amasa, "Tipunin mo ang mga sundalo ng Huda at pumunta kayo sa akin sa ikatlong araw mula ngayon." Kaya lumakad si Amasa at tinipon ang mga sundalo ng Huda, pero hindi siya nakabalik sa itinakdang araw ng hari. Kaya sinabi ng hari kay Abishai, "Mas malaking pinsala ang gagawin sa atin ni Sheba kaysa sa ginawa ni Absalom. Kaya ngayon isama mo ang mga tauhan ko at habulin niyo siya bago pa niya maagaw ang mga napapadirang lungsod at makalayo siya sa atin." Kaya umalis si Abishai sa Jerusalem para habulin si Sheba na anak ni Bikri. Isinama niya si Joab at ang mga tauhan nito, ang mga personal na tagapagbantay ni David na mga Kereteo at Peleteo, at ang lahat ng magigiting na sundalo. Nang naroon na sila sa malaking bato sa Gibeon, nakasalubong nila si Amasa. Nakabihis pandigma si Joab at nakasuksok ang espada sa sinturon niya. Habang lumalapit siya kay Amasa, lihim niyang hinugot ang espada niya. Sinabi niya kay Amasa, "Kumusta ka, kaibigan?" Pagkatapos, hinawakan niya ang kanan niyang kamay, ang balbas ni Amasa para halikan siya. Pero hindi napansin ni Amasa ang espada sa kaliwang kamay ni Joab. Sinaksak siya ni Joab sa tiyan at lumuwa ang bituka niya sa lupa. Namatay siya agad kaya hindi na siya muling sinaksak ni Joab. Nagpatuloy sa paghabol kay Sheba ang magkapatid na Joab at Abishai. Tumayo sa tabi ni Amasa ang isa sa mga tauhan ni Joab at sinabi sa mga tauhan ni Amasa, "Kung pumapanig kayo kay Joab at David, sumunod kayo kay Joab." Nakahandusay sa gitna ng daan ang bangkay ni Amasa na naliligo sa sarili niyang dugo. Sino mang dumadaan doon ay napapahinto at tinitingnan ang bangkay. Nang mapansin ito ng mga tauhan ni Joab, kinaladkad nila ang bangkay ni Amasa mula sa daan papunta sa bukid at tinakpan ito ng tela. Nang makuha na ang bangkay ni Amasa sa daan, nagpatuloy ang lahat sa pagsunod kay Joab sa paghabol kay Sheba. Samantala, pumunta si Sheba sa lahat ng lahi ng Israel para tipunin ang lahat ng kamag-anak niya. Sumunod sa kanya ang mga kamag-anak niya at nagtipon sila sa Abel-Bet Maaka. Nang mabalitaan ito ni Joab at ng mga tauhan niya, nagpunta sila sa Abel-Bet Maaka at pinalibutan ito. Gumawa sila ng mga tumpok ng lupa sa gilid ng pader para makaakyat sila at unti-unti nilang sinira ang pader. May isang matalinong babae sa loob ng lungsod na sumigaw sa mga tauhan ni Joab, "Makinig kayo sa akin. Sabihin niyo kay Joab na pumunta sa akin dahil gusto kong makipag-usap sa kanya." Kaya pumunta si Joab sa kanya at nagtanong ang babae, "Kayo po ba si Joab?" Sumagot si Joab, "Oo, ako nga." Sinabi ng babae, "Makinig po kayo sa sasabihin ko sa inyo." Sumagot si Joab, "Sige, makikinig ako." Sinabi ng babae, "May isang kasabihan noon na nagsasabi, kung gusto niyong malutas ang problema niyo, humingi kayo ng payo sa lungsod ng Abel. Isa po ako sa mga umaasang magpapatuloy ang kapayapaan sa Israel. Pero kayo, bakit pinipilit niyong ibagsak ang isa sa mga nangungunang lungsod sa Israel? Bakit gusto niyong ibagsak ang lungsod na pag-aari ng Panginoon?" Sumagot si Joab, "Hindi ko gustong ibagsak ang lungsod ninyo. Hindi iyan ang pakay namin. Sumalakay kami dahil kay Sheba na anak ni Bikri na galing sa kaburulan ng Ephraim. Nagrebelde siya kay Haring David.
Ibigay niyo siya sa amin at aalis kami sa lungsod ninyo. Sinabi ng babae, Ihahagis namin sa inyo ang ulo niya mula sa pader. Kaya pinuntahan ng babae ang mga nakatira sa lungsod at sinabi niya sa kanila ang plano niya. Pinugutan nila ng ulo si Sheba at inihagis nila ito kay Joab. Pagkatapos pinatunog ni Joab ang trumpeta at umalis ang mga tauhan niya sa lungsod at umuwi. Si Joab ay bumalik sa hari sa Jerusalem. Ang mga opisyal ni David. Si Joab ang commander ng buong hukbo ng Israel. Si Benaya naman ang anak ni Jehoiada, ang pinuno ng personal na tagapagbantay ni David na mga Kereteo at Peleteo. Si Adoniram ang namumuno sa mga alipin na sapilitang pinagtatrabaho. Si Jehoshaphat na anak ni Ahilud ang tagapag-ingat ng mga kasulatan sa kaharian. Si Shiva ang kalihim ng hari. Sina Zadok at Abiatar ang pinuno ng mga pari. Si Ira na taga-Jair ang personal na pari ni David. Ikalawang Samuel, Kabanatang 21. Pinatay ang mga angkan ni Saul. Noong panahon ng paghahari ni David, nagkaroon ng taggutom sa loob ng 3 taon. Kaya nanalangin si David sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, Dumating ang taggutom dahil pinatay ni Saul at ng pamilya niya ang mga Gibeonita. Ang mga Gibeonita ay hindi mula sa lahi ng Israelita, kundi sa natitirang buhay ng mga Amoreo. Nangako ang mga Israelita na hindi nila sila papatayin pero tinangka silang lipulin ni Saul dahil sa matindi niyang pag-alala sa Israel at Huda. Ipinatawag ni David ang mga Gibeonita at tinanong, Ano ang maaari kong gawin sa inyo para mabayaran ang kasalanang ginawa ni Saul sa inyo at para pagpalain ninyo ang mamamayan ng Panginoon? Sumagot ang mga Gibeonita, Hindi po mababayaran ng pilak o ginto ang galit namin kay Saul at sa pamilya niya. At ayaw din naming pumatay ng sino mang Israelita bilang paghihiganti maliban na lang kung ipahintulot nyo ito. Nagtanong si David, Kung ganoon, ano ang gusto nyong gawin ko para sa inyo? Sumagot sila, Tinangka po kaming patayin ni Saul para walang matira sa amin sa Israel. Kaya ibigay niyo sa amin ang 7 lalaki na mula sa angkan niya dahil papatayin namin sila at pababayaan ang kanilang bangkay sa lugar na malapit sa lugar kung saan sumasamba sa Panginoon doon sa Gibea. Bayan ito ni Saul na haring pinili ng Panginoon. Sinabi ng hari, Sige, ibibigay ko sila sa inyo. Hindi ibinigay ni David sa kanila si Mephiboset na anak ni Jonathan at apo ni Saul dahil sa sumpaan nila ni Jonathan sa presensya ng Panginoon. Ang ibinigay ni David ay ang 2 anak ni Saul na sina Armoni at Mephiboset. Ang ina nila ay si Rizpa na anak ni Aya. Ibinigay din ni David ang 5 anak na lalaki ni Merab. Anak ni Saul si Merab at asawa ni Adriel na anak ni Barzilya na taga Mehola. Ibinigay sila ni David sa mga Gibeonita at pinagpapatay silang 7 roon sa burol na malapit sa lugar kung saan sumasamba sa Panginoon. At pinabayaan lang nila roon ang mga bangkay. Nangyari ito noong nagsisimula pa lang ang anihan ng sebada. Si Rizpa na anak ni Aya ay kumuha ng sako at inilatag ito sa isang malaking bato para gawin niyang higaan. Binantayan niya ang mga bangkay upang hindi kainin ng mga ibon kapag araw at para hindi kainin ng mababangis na hayop kapag gabi. Nanatili siya roon simula nang mag-umpisa ang anihan hanggang sa magtag-ulan. Nang malaman ni David ang ginawa ni Rizpa na asawa ni Saul, nagpunta siya sa mga naninirahan sa Jabes Gilead at hiningi ang mga buto ni Saul at ng anak nitong si Jonathan. Nang mapatay sina Saul at Jonathan sa pakikipaglaban nila sa mga Filisteo sa Gilboa, ibiniti ng mga Filisteo ang mga bangkay nila sa plaza ng Bethshan at lihim na kinuha ng mga taga-Jabes Gilead ang mga bangkay nila. Dinala ni David ang mga buto ni Saul at Jonathan, pati na rin ang mga buto ng 7 pinagpapatay ng mga Gibeonita. Ipinalibing niya ito sa mga tauhan niya sa pinaglibingan ng ama ni Saul na si Kish sa bayan ng Zela sa Benjamin. Natupad ang lahat ng iniutos ni David. Pagkatapos nito, sinagot ng Panginoon ang mga panalangin nila na huminto ang taggutom sa kanilang bansa. Ang pakikipagdigma laban sa mga Filisteo. Dumating ang panahon na muling naglaban ang mga Filisteo at mga Israelita. At nang nakikipaglaban na si David at ang mga tauhan niya, napagod siya.
Si Ishbi-Benob na Filisteo na mula sa angkan ng mga Rafa ay nagtangkang patayin si David. Tanso ang dulo ng sibat niya na tumitimbang ng mga 4 na kilo at may nakasukbit pa siyang bagong espada. Pero dumating si Abishai na anak ni Zeruya para iligtas si David at pinatay niya ang Filisteo. Pagkatapos nito, sinabi ng mga tauhan ni David sa kanya, "Hindi na po kami papayag na muli kayong sumama sa amin sa labanan. Tulad kayo ng ilaw sa Israel at ayaw naming mawala kayo." Nang sumunod na mga panahon, muling naglaban ang mga Filisteo at mga Israelita sa Gob. Sa labanang ito, pinatay ni Sibekai na taga-Hushaf si Saf na isa sa mga angkan ng Rafa. At sa isa pa nilang labanan sa Gob, pinatay ni Elhanan na anak ni Jaare Origem na taga-Bethlehem si Goliath na taga-Gat. Ang sibat ni Goliath ay mabigat at makapal. Muli pang naglaban ang mga Filisteo at mga Israelita, nangyari ito sa Gat. Sa labanang ito may isang tao na sobrang laki, may tiga-anim na daliri sa mga kamay at paa niya. Isa rin siya sa mga angkan ng mga Rafa. Nang kutyain niya ang mga Israelita, pinatay siya ni Jonathan na anak ng kapatid ni David na si Shimea. Ang 4 na Filisteyong ito ay mula sa angkan ng Rafa na taga-Gat. Pinatay sila ni David at ng mga tauhan niya.